ating lahat. Ako to. Ako. Bati mo kasi lagi umaga eh. Para pag umaga daw, di ba? Hopeful. Di ba? So, yun, bakit po ba tayo nandito ngayon? Ba tayo nagkikita-kita, nagsama-sama? Bago po ang lahat, gusto ko muna i-introduce yung sarili ko. Ako po si Ed Caluweng. Ako po ay isang Bulakenyo, lumaki at nagkaisip sa bayan ng Bulacan, Bulacan. So, doon po kami sa Bulacan, Bulacan. Kung saan itatayo yung airport. Yan. Wow! Sino po sa inyo ang tunay na mga taga-Bulacan? O pinanganak o lumaki dito sa Bulacan? Sino po? Kasi meron daw pong kasabihan dito sa Bulacan. Kung taga-Bulacan kayo, alam niyo itong kasabihan na to. Ayan, bro. Sabi dito, tunay na taga-Bulacan ka raw kapag gwapo ka o maganda. Wow! Pag may nakita ka na hindi gwapo at hindi maganda, dayuhan lang yun. Kulang pa, bro. Malambing. Dayuhan po. Baka may, tignan niyo yung katabi niyo, baka may dayuhan sa inyo. Si Kuya nagturo eh. But anyway, yun, joke lang po yun. Baka siresorin nyo baka umalis na kayo ng Bulacan kung mapansin nyo na malayo nga ang itsura ko sa mga taga-Bulacan. So anyway, bago po tayo magsimula, manalangin muna po tayo. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito na makakapakinig kami ng iyong salita. Dalangin ko na buksan mo ang aming puso at isipan. Bigyan mo kami ng iyong banal na spirito upang maintindihan namin at tumimo sa aming mga buhay ang mga salita mo na sasabihin sa amin at papakinggan namin ngayong oras na ito. Dalangin ko na kayong mauna, kayong gumabay sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kilala niyo po ba ang bida ng Pasko? Okay? So, para hindi naman kayo mainip, bago po tayo magkaroon ng gift-giving, magbibigay lang po ako ng maigsing mensahe mula sa Bible. Okay? At ang title po nito ay, kilala niyo ba ang bida ng Pasko? Maaaring sabihin natin na, kilala ko. Yeah, yung mga bata, sabihin natin, kilala ko yan. Sino ang bida ng Pasko? Hindi po si Santa Claus, ha? Hindi yung ninong at ninang nyo. Okay? Ang bida ng Pasko ay si Jesus. Diba? Pero ang tanong, kilala niyo siya. Ang tanong, kilala ka ba niya? Diba? Kilala ka ba niya? Kasi madaling sabihin, kilala ko yan si Jesus. Diba? Pero, pag siya na yung tinanong mo, kilala mo ba siya? Kilala ka ba ni Jesus? Kilala ka ba ng ating Diyos? Tingnan natin sa Mateo, Kabanatang 7, talatang 21 hanggang 23. Kung may Bible po kayo, pwede kayong buklatin doon. Pero kung wala, ito po yung sinasabi rito. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Diba? Sino po ba itong naniniwala na may langit at impyerno? Okay. Sinong gusto mapunta sa langit? Wow! Sinong gusto mapunta sa impyerno? Ay! Tatahal! So walang may gusto, hindi na lang. Okay? So, gusto niyo mapunta sa langit, tama? Taas niya ang kamay mo gusto mapunta sa langit? Yes! Okay. So, mamaya po, mag-i-start na, pwede na kayo mapunta sa langit. Okay, di ba gusto niyo mapunta sa langit? So, pwede na, di ba? Pero sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban
ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? O ito yung mga nag-preach, o nag-share ng Bible. O yung maririnig mo sa palengke, sa daan, o sa mga bus. Yan, mga nag-preach. Di ba? Marami pang mga Sabi, nagpahayag po kami ng salita o mensahe ng Diyos. Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan. Ngunit, sasabihin ko sa kanila, si Jesus na po ang nagsasalita rito, hindi ko kayo kakilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sa isang scripture naman po, sa Titus or sa Tito, Kabanatang 1, talatang 16, sabi dito, ang sabi nila, ikinala nila ang Diyos. Ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila ay kasuklam-suklam, suwain at hindi makagagawa ng anumang mabuti. Ito yung dinidescribe ng Biblia, ng Bible. Di ba? Napakasakit na hindi ka nilalanin ng Panginoon. Di ba? Lahat tayo, gusto natin mapunta sa langit. Tapos pagdating natin sa langit, hindi ka kilalanin ng Diyos. Ang sakit nun, di ba? Ang masakit doon, wala na tayong magagawa. Wala na tayong oras para magbago. Di ba? Kasi nga, yun na yung oras ng paghuhukom. At lahat tayo darating at haharap sa Panginoon sa paghuhukom. Isipin mo, nitong Christmas, yung mga bata, diba, pupunta kayo sa mga bahay ng mga ninong at ninang nyo. Diba? O tayo, yung mga naging bata tayo, one day, once in a lifetime, naging bata rin tayo. Namasko tayo, pumunta tayo sa ninong at ninang natin. Diba? Isipin mo, pagpunta mo dun sa bahay ng ninong mo na mayaman, laki-laki ng bahay. Laki ng gate pa lang, laki-laki na. Pagpasok mo, papapasukin ka. Tapos, nandun sa sala yung ninong mo, nakaupo. May hawak ng mga pera, pang-regalo. Di ba? Tapos, sabi mo, ninong, teka, hindi kita inaanak. Sino ka ba? Kanino anak ka? Ako po yung inaanak nyo kay aling ganito, kay ganitong mama, itong tatay ko, itong nanay ko. Hindi ko makilala yung nanay at tatay ko eh. Lalo hindi kita makikilala. Di ba? Ang saklap nung. Tapos, sige, pero kahit pa paano, meron pa rin regalo. Then, bibigyan ka ng 20 pesos. Di ba? Kahit na sabihin pang gawin 100 yun, o 500, ang saklap na hindi ka kilalanin ng ninong mo o ng ninong mo. Pero, sa mata ng Diyos, pag nangyari yun, mas masaklap. Pag-aharap na tayo sa Diyos, tapos hindi tayo may kilalanin ng Diyos. Di ba? Yun ang pinakamasaklap. Kasi, kung hindi ka mapupunta, o hindi ka kilalanin ng Diyos, ibig sabihin hindi ko papapasukin sa kalangitan. Di ba? At kung hindi ka mapupunta sa kalangitan, sa impyerno ang bagsak mo. Di ba? Patay tayo dyan. Di ba? Hindi pwede magbigay ng pampalubag loob. Walang pampalubag loob. Dalawa lang. Langit o impyerno. Pero, ito ang kagandahan. May good news. Di ba? May good news kasi gusto ng Diyos na makilala natin siya at kilalanin niya tayo sa araw ng paghuhukom. Gusto niyo bang marinig yung good news? Kung paano mapunta sa langit. Di ba? So, para makasure tayo na pupunta tayo sa langit, di ba? Meron ba gusto mag-volunteer dito na mauna? Meron? Wala. Kasi sayang,
Isa-sample sana natin ngayon eh. Oo, may promo. Yung gusto mauna na. Pero ito yung good news. Tignan natin sa Santiago, Kabanatang 4, talatang 8. 7 hanggang 8. Sabi dito, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyong diablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ulitin ko, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong kabago-bago ang isip. Diba? Parang TikTok lang, di ba? You follow me and I follow you. Di ba? Sabi sa Biblia, kung lalapit daw tayo kay Jesus o kay God, lalapit siya sa atin. Kung gusto natin mapunta sa langit, lumapit tayo sa Kanya. Yun ang good news. Pero paano yun? Eh, layo nga ni God eh. Di ba? And kaya nga nagpapasample ako dito, meron bang gusto mag-sample, pupunta na sa langit ngayon. Di ba? Wala, di ba? Walang gusto kanina. Excited tayo kasi gusto mapunta sa langit. Pero, mahirap mag-volunteer, mauna, di ba? So, etong tanong, paano ba makalapit sa Diyos? Tingnan natin sa scripture o sa Bible, sabi rito sa unang Juan, Kabanatang 2, talatang 3 hanggang 6. Makinig po tayo kasi ito yung paraan kung paano mapunta sa langit. News. Hindi po tayo. Talatang 3, nakakatiyak at tayong nakikilala natin ang Diyos kung susundin natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala mo siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. So pwede. Yun ang good news. Pwede tayo makalapit sa Diyos. Paano? Pag tumupad tayo sa salita niya. Pag sinunod natin ang kagustuhan niya o yung salita niya. Sabi sa verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Dapat daw, kung gusto natin mapunta sa langit, gayahin natin kung paano mamuhay si Jesus. Diba, namuhay siya ng tuwid, namuhay siya ng malapit sa Diyos, namuhay siya na mahal niya ang Diyos Ama. So, ganun yung pamumuhay na kailangan natin gayahin para mapunta tayo sa langit. Pinakasimpleng paliwanag paano lumapit sa Diyos, sumunod sa mga salita niya o sundin ang Biblia. So, madaling salita, mag-aral tayo ng Biblia. Okay, kanina tinanong ko, sino gusto mapunta sa langit? Ang tanong ko rito, sino nagbabasa ng Biblia sa atin? Di ba? Kunti na lang. Medyo nababawasan, di ba? So pagka tinanong pala, sige, ang mabibigyan lang ng gift ngayon dito, yung may hawak na staff. Di ba? Ganon. Kunyari, ganon ang mangyayari sa atin sa paghuhukom. Di ba? So sino yung nagbabasa ng Biblia, yun lang ang makakapasok. Di ba? Lagot na tayo pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Di ba? Minsan sabi natin, hirap naman kasi intindihin ng Biblia. Di ba? Minsan sinasabi natin yun eh. Pero hindi pa natin nababasa yung Biblia, sinasabi na natin yun. Di ba? Minsan ganun eh. Hindi pa tayo nakapagbasa ng Bible, ang hirap naman intindihin yan eh. Hindi ko maintindihan eh. Pero hindi pa natin nababasa. Di ba? Basahin muna natin. Kasi naniniwala ako, gusto ni God na intindihan natin yun. At ito pang isang good news. Ito pong simbahan namin, free ang Bible study. Yan. So, kung sino man ang gusto mag-aaral ng Bible, gusto nyo pong mag-aral o magbasa ng Biblia,
free po mag-aral ng Bible dito sa amin. Okay, may mga magtuturo sa inyo. Tuwing Huwebes, nandito kami, at saka Linggo. Ayan, so pwede po kayong pumunta rito. Gusto nyo mag-study ng Bible, pwede kayong lumapit sa mga kasamahan namin dito at sabihin nyo na gusto kong magkaroon ng free Bible study. Okay? So, pagka kay Eric kayo lalapit, free din yan. Free din po. Yes, of course. Free din. May study tayo ng Bible. Pero, ang lahat ay iimbitahan na sino mang gusto mag-aral ng Bible. At eto ang kagandahan, inilapit na po ng Diyos ang simbahan dito. Diba? Imagine mo, sa mga housing na ganito, mapalad tayo na mayroong simbahan dito. At free lang po yung Bible study. So, kung talagang gusto nyo mag-aral ng Biblia, pwede po kayong lumapit sa amin or kausapin nyo yung mga kasama namin dito. Every Thursday and Sunday po nandito kami, pwede kayo mag-study ng Bible. Yes. Okay? Huwag po kayo mahiya kasi walang bayad yun. Okay? Pag siningil kayo, okay? Huwag kayong magbabayad. Pag binigay yung GCash number, huwag kayong magbabayad. Pero pag ito yung GCash number na binigay, magbayad kayo. 0975. Yun po yung GCash yun. But libre lang po ang mag-Bible study. Pero yun nga, bakit ba kailangan mag-Bible study? Yun ang gusto ni God eh. Di ba? Parang yun, makakakuha ka lang ng gift kung nabigyan ka ng staff. Di ba? Hindi lahat ng tao dito nabigyan ng staff. Kasi hindi naman namin kaya pa. Okay? Pagka naging 5 million na yung follower ni Jose, yan. Pwede na yan. But anyway, huwag po nating hayaan na hindi natin makilala ang Diyos. At hindi tayo kilalanin ng Diyos. Makikilala lang tayo ng Diyos o ni Jesus kung kikilalanin natin siya. Lalapit sa atin ng Diyos kung lalapit tayo sa Kanya. Naniniwala ako na itong Pasko na to, pwede yun po ang regalo natin sa Diyos. Mag-aral tayo ng Bible. Di ba? Huwag po kayong mag-alala. Inglesero lang po yung iba sa amin dito, pero pwede pong mag-study tayo ng Bible ng Tagalog. Okay? Kahit po, meron na po kami mga na-study na hindi hirap magbasa. Okay? Pwede po rin po mag-study ng Bible. Basta nakakaintindi. Okay? Kasi binigyan tayo ng pag-intindi ng Diyos. Naniniwala ako kasi gusto niya na matutunan natin siya, makilala natin siya. Para pag dumating ang oras ng pag-uupong, kikilalanin din tayo ng Diyos. Amen? So, magandang hapon po. Maraming salamat. At sana po ay ma-encourage kayo na mag-aaral tayo ng Biblia, kinalanin natin ng Diyos para pag dumating ang panahon, kikilalanin din tayo ng Diyos. Yun lang po at maraming salamat.